Brother Solo. Wala po yun. Malinaw po. Okay. Opo. Opo na. Lalo po si Padre Malia kaya po malinaw. Ayaw mo na lang dyan sa hindi. Maraming salamat po sa halimbawa kong umaga na pinag-dipon po kami ngayon sa araw na ito. Dadalangin po namin ng consenting po sa internet so tapos namin na magtayo mo sa iyo. Pagkabigyan niyo po kami ng kalakasan at pag-iisip upang maunawa namin ang aming marinig mula sa iyo, Panginoon, sa ginamit mo po yung susbigyan niyo din po siya ng kalakasan upang maituwid niyo po ng matiwasay walang salapan na ipapanahagin sa amin ang mga balita ng Panginoon Jesus. Kailangan po sa amin sa araw-araw po. Sa lahat ng dala sa amin. Kasi sa araw-araw at sa mga karapin pa na tingin po namin sa pangmahal sa amin. At kailangan po namin na matapos po ang araw na ito na walang sinabi po namin. Sa natin na balik po sa mga sa panas ko. Yan, salamat. Selo. So, siyempre susunod po yan natin ang maging opening song na bibigay mo natin ni Ron. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, magkitinogram na tagpuan, may tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman, masama ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't iyon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito, mamalagi sa'yo. Maraming salamat, Ruth, para sa ating opening song, yung pinakalob. So, siyempre, ako na pumibigay sa pagkakatorso sa ating magiging kilos. Siyempre, ipapaalala pa ni Pastor Eric. Pastor Eric, kumalo po.
malayo po sa, sa pool. Malayo po. Lapat Larry. Yan, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon ngayong umaga po na ito. At muli po, nabigyan po tayo ng pagkakataon. Muli po ay magkaroon ng ating weekly devotion. At salamat din sa Diyos. Tayo po ay binigyan po muli ng isa pong speaker para ihatid po ang mensahe ng Diyos sa umaga po na ito. Welcome po natin ang lingkod ng Panginoon na siyang gagamitin po para sa atin po lahat. Tawagin po natin si Pastor Reynold Manila. Welcome, Pastor. At God bless po sa inyo. Hello, good morning, Pastor Jerry. Maraming salamat din, no? Sa inyong patuloy na pagbibigay sa akin ng pagkakataon at kagalakan ko po yun. At kung hindi nyo po paanyayahan na, ay kalungkutan ko po yun. Ibig sabihin, ayaw nyo na sa akin. Okay, ganun pa man. Salamat po sa Diyos dahil tayo ng mga mananampalataya ay patuloy na nagbibigay pansin sa pinakamahalaga sa lahat. Ito ay tungkol sa ating buhay spiritual. Malimit kong sabihin sa lahat ng mga grupo at malimit kong bigyan-tingin ng katotohanan na mapapahalagahan lamang natin ang lahat ng ang iba pang lahat o ang lahat ng aspeto ng ating buhay kung bigyan pansin ang pinakauna at higit sa lahat at wala nang pwedeng pangalawan doon. Walang iba kundi ang ating pong buhay spiritual. Kapag ang buhay spiritual ay maayos, at ito talaga ang kalooban ng Diyos, lahat magiging maayos na. Bagamat may mga iba't ibang challenges, meron tayong tamang pananaw mula sa ating Panginoong Kristo kung paano harapin ang buhay na iyon. Kaya nandun pa rin ang kagalakan, nandun ang kapayapaan, at syempre pa patuloy na nahayag ang katotohanan tungkol sa isang kalagayan ng tao na mayroong maayos na buhay spiritual o ika nga. Ito yung plano ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao, ang pagkakaroon ng isang malapit na kaugnayang may pag-ibig sa Diyos. Sa umagang ito, ang ating bibigyan ng pansin ay ilan sa mga katotohanan sa kasaysayang naganap mahigit ng 2,000 taong nakararaan at ito'y tungkol kay Jesus Christ. Ang kagandahan dito sa ating bibigyan ng pansin, itong kasaysayan na ito hanggang ngayon ay patuloy na nahahayag. Kaya get ready sa ibibigay na mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan natin ang kasaysayang naganap ngayon at bakit hanggang ngayon at maging hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo ay patuloy na nahayag. At paano ito nangyari at patuloy na nangyayari at bakit hindi ito natatapos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Yan ang ating pagtuunan ng pansin ngayong umaga. Ang ating teksto ay matatagpuan natin sa unang Korinto, kabanatang 15, mga talatang 1 hanggang 11. Okay? Unang Korinto, kabanatang 15, mga talatang 1 hanggang 11. Panalangin tayo sandali. Ama, maraming salamat po sa umagang kay ganda. Maraming salamat po sa inyong presensya. Maraming salamat din po sa buhay ng bawat isa na ngayon ay naglaan ng panahon upang ikaw ay sambahin sa pamamagitan ng panalangin, pag-aawitan at pakikinig po ng iyong mga salita. Dalangin ko po sa ngalan ni Jesus ang bawat isa na nasa linya
ay sirkilan ang kanilang mga sarili upang walang gumambala sa kanilang kinalalagyan at mapakinggan nila ang mga katotohanan nagpapalaya, ang mga katotohanan sandigan ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, pangunguna ng Banal na Espiritu, iniling po namin na maranasan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan yung bigyan natin ng pansin dito sa mga talatang ito. Hindi ko man mabasa ang kabuuan ng talata. Hayaan yung ito'y akin pong mai-summarize at kung ano ang talagang tinutukoy. One to 3a, bababasa natin ang isang katotohanan tungkol sa kasaysayang naganap noon. Ang hindi natin mapapasubalian na pagtubos ng Panginoong Jesucristo. Ang pagtutubos niya sa sangkarauhan na kung saan ay naalipin, no, ng kasalanan. Kaya mayroong pagtutubos na naganap. Ang isang tao, nang siya ay mahulog sa kasalanan, siya ay naalipin ito. Alam naman natin kapag alipin ka ng anumang kapangyarihan, ikaw ay magiging sunod-suluran. Kung alipin ka ng kasalanan, ibig sabihin, ang iyong buhay ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng pag-aalala sa buhay, punong-puno ng karumihan, at siyempre pa, talagang isang buhay na hantong sa kapahamakan. Ang kasalanan, alam natin, winawasak nito ang buhay ng isang tao. Kung alipin ka ng kasalanan, at ito naman talaga ang katotohanan, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, at nung tayo lumabas, at tingnan nyo naman, kapag ang isang sanggol ay unti-unting lumalaki, hindi mo sa tinuturuan, pero natural sa kanya ang gumawa o kakitaan ng mga action o mga galaw na ipinapakitang siya ay talagang makasalanan. Nandyan nangangagat ng dede ng nanay, namamalo ng mukha ng nanay, and then nananadyak kapag marunong ng tumadyak, tapos tumitingin ng kasama sa magulang kapag hindi naibigay ang gusto, at kapag natuto ng magsalita, abay, mas malakas pa ang boses sa nanay at talagang nakikipag-latwiran pa sa makita natin ng likas. Yan sa ganyang kalagayan natin ng mga tao, tayo tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung ito ay hindi nila sinasampalatayanan, mawawalan ito ng kabuluhan. Ito ang kanilang sandigan. At kung ito ang sandigan ng mga mananampalataya sa Korinto, ganoon din naman. Si Jesucristo, alam natin na namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So kung makikita ninyo, yung pagtutubos o yung pagdalis sa atin ng Panginoong Jesucristo mula doon sa pagkaalipin, so ibig sabihin, talagang tinanggal tayo doon sa pagkakakulong sa tanikala ng kasalanan. At yun ang pinagpapasalamat natin. At isa sa mga katotohanan na taglay ng mga nakaranas ng pagtutubos, nagkaroon talaga siya ng direction, nagkaroon ng pagtupad o sabihin natin, nagkaroon ng kaganapan ng plano ng Diyos ng isang taong sumampalataya dito ay talagang makakalaya doon. And then makita din natin, no, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ito'y patunay na makikita natin din sa kasulatan ang katotohanan tungkol sa pagkabuhay na muli. Sa verse 3b hanggang sa verse 7,
7a, mababasa naman natin ang katotohanan na sinabi ni Apostol Pablo na naranasan mismo at nakita ng mga mata ni Pedro, ang 12 alagad, ng mga apostol at ni Santiago. Special mention itong mga pangalan na ito, no? Itong mga grupo na ito. At sinabi pa doon, maging ang mga 500 mga sumasampalataya kay Jesucristo, no? Nagpakita kasi ang Panginoon sa 500 mga tao. At mababasa natin yan dyan. Talagang katibayan na si Jesucristo ay muling nabuhay. At ang kagandahan doon, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay hindi sa ganang kanyang sarili. Ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay para sa atin na mga tinubos niya. At ipinapakita doon na ang sinumang tao na kung sakaling dumating sa punto na siya ay pawian ng buhay, ay mayroong pag-asa na kung saan makakamit niya ang buhay na ang pagkabuhay na magmuli tulad ng naranasan ni Jesus Christ. So ang pagkabuhay na magmuli ng mga mananampalataya ay isang buhay na kung saan isang katotohanan na buhay na kung saan makakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo magpakailanman. Kung bababasa natin ang Revelation, at kung inyo itong natunghayan na at napuntahan nyo yun sa inyong pakikinig sa Digital Bible, nilalarawan doon ang isang buhay na walang hanggan kasama ng mga ibang mga mananampalatayang nauna lang namatay, kasama ng mga anghel at ganoon din. Makita natin doon sinasabi na wala ng kasakitan, wala ng anumang pagdurusa, wala ng kaguluhan, lahat-lahat ng mga negatibo, wala doon. Kaya naman isang kalakasan ito sa atin na mga mananampalataya na si Jesucristo ay hindi lamang nasa isip natin at hindi lamang natin nalaman, kundi siya'y ating sinampalatayanan, tinanggap hindi lamang bilang personal na tagapagligtas, higit sa lahat ay bilang Panginoon. At dahil doon sa katotohanang ito rin ang kaparaanan na ginawa ng Diyos na ang sino mang Jesucristo ay tatanggap at sasampalataya ng tao sa puso, siya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga dyan sa verse 20 onwards ng ating kabanata, kung hindi ito totoo, sabi ni Pablo, magiging sinungaling sila. At dahil ito nga ay totoo, magaganap ito hanggang sa dumating sa punto na hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo para ganapin ang lahat ng ito na ipinalano ng kanyang amang nasa langit. So, salamat sa Diyos dahil itong mga katotohanan ito ay patuloy na nahahayag. Sa paanong paraan? Ito ba ay kwento na lamang o nagiging totoo pa rin sa ating panahon ngayon? Sa verse 7b hanggang verse 11, mababasa natin na kahit kay Pablo, mula nung si Jesucristo ay magpakita, at sinabi ni Pablo na sa lahat ng mga apostol siya ang pinakahamak dahil sa kaniyang ginawang pag-uusig o pag-usig sa ating Panginoong Jesucristo. Alam natin ang tunay na kasaysayan ni Pablo na naging kalaban niya ang Kristyanismo, naging kalaban niya ang mga mananampalataya ng kapanahunan niya. Pero sabi niya doon, ang kanyang karanasan ay kakaiba. At sabi niya siya ay nakahigit sa mga naunang mga lingkod ng Diyos. Bakit?
Bakit? Bakit? Ganon ang sinabi ni Pablo. Tingnan natin. Sabi doon, yan. Sabi doon, okay. Tingnan natin. Okay. Sabi doon, bakit sinasabi yun? Sapagkat sa lahat ng mga naunang mga lingkod ng Diyos, sabi niya, higit siyang nagpagal. Okay. So, ibig sabihin, sabi niya, hindi naman siya nagmamalaki siya. Pinauna na niya. Pero ang totoo, sa lahat ng mga naunang mga apostol, mga disipulo, higit na nagpagal ang ating pong lingkod na si Apostol Pablo. Bakit? Dahil kahit hanggang sa kulungan, kinulong siya, pero anong naging buhay niya ron? Patuloy na nahayag ang isang katotohanan tungkol sa nangyari at naganap mahigit ng 2,000 taon ang nakakaraan. Nahayag sa buhay ni Apostol Pablo ang pagtutubos, ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang pagbabago. Yan. So nakita natin ang mga katotohanan ito, itong tatlo, ang pagtutubos, o ang pagtubos, ang pagkabuhay na magmuli, at ang pagbabago. Si Apostol Pablo, nakita natin sa kanyang buhay ang dulot ng kasaysayang naganap noon. At hanggang ngayon, nahayag ito sa sino mang tumanggap ng ganitong katuruan. Kung ito'y nahayag kay Apostol Pablo, sabi niya, hindi nawalan ng kabuluhan. Bakit? Nakita natin kay Pablo ang pagbabago sa kabuuan ng kanyang buhay. Naniniwala ko, si Pablo nagbago ang pananaw sa buhay, tulad ng sinabi niya rin sa Korinto. Sabi niya, ang maging pananaw ninyo o kaisipan ninyo ay maging kaisipan ni Kristo. Nagbago rin kay Pablo ang katotohanan tungkol sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos, sa kanyang galaw. Nagbago ang kanyang buhay. At take note, hindi bahagi, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, naranasan niya ang pagbabago ng dahil kay Jesucristo. So hanggang ngayon, kahit sino na mga tao ang tumanggap sa kasaysayang ito na totoong naganap kay Jesucristo alang-alang sa sangkatauhan, ay patuloy itong nahayag. Patuloy na nahayag sa buhay ng sino man. Sa buhay mo, sa buhay ko, patuloy na nahayag ang katotohanan ito. Bakit? Yung bunga ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit dito pa lamang sa lupa, ay namamalas ang isang buhay na tagalangit. Ang isang buhay na binago at patuloy na binabago. Isang buhay na mayroong pag-asa. Isang buhay na mayroong pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Isang buhay na mayroong direksyon. Isang buhay na patuloy na nakakaranas ng pag-uumog ng Diyos mula sa pagiging mataas at makasarili, nagiging mapagpakumbaba. At kapag itinuwid, siya ay nagpapakumbaba at nagpapatuwid sa Panginoon. Kaya naman ang isang katotohanan na bagamat sa mundong ito, ang perpekto, dahil perpektong tinutukoy sa Biblia, yung perpektong kung saan dahil kay Jesucristo, tayo ay naging ganap. At dahil tayo naging ganap sa umagitan ni Jesucristo, at tayo naging matuwid sa umagitan niya, sa tulong ng banal na Espiritu na sinasabi sa banal na kasulatan, siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang malampasan at mapagtagumpayan ang anumang iba't ibang hamon ng buhay dito sa mundo. So kapag ang isang Kristiyano nagkamali, nagkasala, dahil hindi yun ang buhay niya,
Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya inaayos ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. At pagkatapos nito, humahakbang siya sa isang buhay na lumalago. Patuloy na nararanasan ng pagbabago. At dahil doon, magtatanong ang marami, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari sa kanya? Bakit iba na siya ngayon, hindi na tulad ng dati? At kapag natanong ka, at mismo ikaw ang natanong tungkol sa bagay na ito, ang mararanasan nila ay ang pagkikwento mo ng kasaysayang naganap sa ating Panginoong Jesucristo. At ito'y patuloy na nahayag sa pamamagitan ng buhay niya at ng buhay mo. Kumusta? Kumusta ang kwento ng buhay mo? Na dahil pa sa kasaysayang naganap sa ating Panginoong Jesucristo, ito ang patuloy na nagbibigay sa iyo ng isang napakagandang kwento ng buhay mo. Kung gano'n ang buhay mo, congratulations. Katulad ni Pablo, katulad ko, katulad mo, kung naranasan natin ang plano ng Diyos sa magitan ng Jesucristo, ito'y patuloy na nahayag at patuloy na mahayag. At the more na maraming sasampalataya dahil sa napahayagan ng katotohanan ito sa magitan ng buhay mo, patuloy na dadami at patuloy na magkakaroon ng isang magandang dulot ito, hindi lamang sa ilan, kundi sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos at talagang naghahanap ng isang katotohanan. Nawa masumpungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Buhay na buhay sa umagitan ng ating pong pamumuhay. Ang isang katotohanang ating sinampalatayanan, naganap noon, nahayag hanggang ngayon, at patuloy na nahayag sa pamamagitan ng ating mga buhay na sumampalataya dito. Hindi lamang sa kaisipan, hindi lamang sa bibig, kundi by heart. Sa pamamagitan ng totoong pagsampalataya, ay patuloy na nahayag ang mga katotohanan ito. Taglay mo mga katotohanan ito, kaya naman naging totoo ka sa buhay na meron ka ngayon. Hindi sa ano pa man, kundi dahil sa katotohanan si Jesucristo. Si Jesucristo ang salita, ang katotohanan nagpalaya sa ating lahat upang malaya nating magawa kung ano ang plano ng Diyos na siyang kaniyang itinakda noon pamanguna. At ito'y nasa nasa katuparan sa pagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, higit sa lahat ay ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po sa mga katotohanang amin pong natagpuan, mga katotohanang nahayag po sa amin, at katotohanang patuloy na nahayag sa umagitan ng buhay natin. Kaya purihin ka nga po, Ama, patuloy na matakila ang iyong pangalan. Salamat po sa grupong ito na patuloy mo pong pinagpapala spiritually upang maranasan nila ang tabuan ng pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Salamat po sa Banal na Espiritu. Salamat din po sa pamumuno ng mga officers sa grupong ito, at maraming salamat din po sa mga pastors na binibigyan po ng pagkakataon na maging kasangkapan upang mahayag ang mga katotohanan nagpapalaya. Salamat po dahil sa mga katotohanan ito, there is joy na hindi po namin maipaliwanag ang kagalakan na kung saan mula lamang po sa inyo. Dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan, nakakapabuhay pa rin kami ng totoo. At dahil doon sa katapatan na meron kami, dahil sa hindi namin sa ganang sariling kakayahan, kundi dahil sa pag-ibig na nag-udyok sa amin, dahil sa nabuong ugnayan sa pagitan ng Jesucristo, nagiging maayos ang lahat ng aming pananaw, iisang pananaw dahil kay Kristo. Kaya naman may isang pagtatagumpay, bagamat may iba't ibang panahon lang, pero may isang pagtatagumpay mula sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po. Itinatagubilin ko po sa inyo ang lahat ng ito, maging ang grupo, sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen and Amen.
Yun, maraming salamat po, Pastor Malilaw, para po sa iyo po ang nabilagi sa ating sa amin lahat. So, Pastor Eric, baka po meron po kayo gusto ko idagdag. Yes, hello. Yes, Pastor. Maraming salamat no sa aking speaker. Sa umaga po na ito, salamat sa mensahe na binigay po muli ng Panginoon po sa atin. Bago po natin tuluyan na napakawalan, no? Kung speaker sa umaga ito, baka mayroon pa siyang mga kailangan pong gawin. Sama-sama po natin panalangin po si Pastor Reynolds. Panginoon, salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa amin sa umaga pong ito for reminding us once again, Panginoon, po paano po kami ay natubos sa amin pong mga kasalanan, Panginoon, at nabibigyan niya ng panibagong pag-asa sa pamagitan po ng pagkamatay at maging pagkabuhay po ng amin pong Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ko na ito at patuloy po namin, Panginoon Diyos, na ipinapanalangin na patuloy po magrema, Lord, sa aming mga puso at isip ang mga bagay po na ito habang kami nabubuhay, Lord, sa mundo po na ito. Dahil po namin na itaas at muli panalangin ko sa inyo ang inyong anak na ginamit sa araw po na ito, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po ng kalakasang pisikal sa Pastor Reynolds, lalo na po sa kanya pong nararamdaman, ano man po ito, Panginoon Diyos. Nainiwala po kami, Ama, na kayo po ang mag-provide ng mga bagay na kailangan po niya upang ito po ay gumaling at patuloy na magamit po sa Panginoon mightily and effectively para po sa inyong kaharian, Panginoon. Patuloy din po namin itinataas sa inyo yung mga pangailangan din po ng financial, pangailangan ng bawat mahal niya sa buhay, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo ang kumilos at patuloy na kayo po ang mag-provide na lahat po ng ito. Alam po namin, kilala po namin ang Diyos na aming po pinaglilingkuran, Panginoon. Diyos na hindi kailanman nagpukulang sa lahat po ng aming pong mga pangailangan. Kaya nga po, Lord, kami nagpapatuloy na naglilingkod po sa inyo dahil alam po namin na lahat po ng ito ay mayroon pong kapuluhan, Panginoon. Hindi lamang sa buhay po na ito, higit lalo sa lahat sa buhay po na parating po sa amin, Panginoon. Yes. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Reynolds at patuloy niyo po sa pagdalain ng po ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. So ito lahat ng kapurihan, pagkapat pasalamat sa umaga po na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Yan, Pastor Reynolds, maraming salamat po ha. Thank you. Sa mga susunod po ulit. Hindi ko kayo magsasawa. Pag hindi naliw ko inanayan, ibig sabihin na ayaw na. Hindi na ako Pastor Ray. Joke lang. Salamat po. Dito lang ako. Pastor Ray Malinaw. Dito lang ako, hindi ako pababa. Dito. Okay, thank you po. Salamat.